parang hindi naman nakakagulat. Dahil last year pa, nagsisimula mag-scale up si Baste bilang Digong 2.0. Tsaka yung banat nyo, no? Yung banat nyo from No? January down. Makikita natin. Lalo na this year, yung mga labas niya, yung mga public appearances niya, para siyang Digong 2.0 eh. More than Sara. More than Sara. Siya yung disruptor. Siya yung out of the box. Siya yung sharpest line. Pero Ronald, Kaya hindi ako nagugulat na posible siyang tumakbo sa 2028 as the successor. pero Ronald, No? iba Not necessarily Sara. But Pero Ronald, naman sa ngayon, si Sara pa rin yung preference sa mga surveys dahil hindi pa naman nagpapakilala si Baste as the presidential candidate. Pero But hindi ako Ronald, nagugulat Ronald, ganito lang, ano? kung sakaling siya ang tatakbo dahil siya yung nag-i-scale up as Digong 2.0. At the same time, Ronald, ano, if he does plan to run for president, isn't it counterintuitive na this early, 2024 pa lang sabihin niya na yun, hindi kaya medyo parang diversionary yan na alam naman nila, di ba, those who declare early, talagang bubugbugin. Baka naman yun yung pinaka-strategy dito na ano. Dalawa yung pwedeng panggalingan nito, Patrick. Una ay it could be a desperate move dahil nauubos yung kanilang base. Ang tingin ko, mismo sa kanilang senatorial slate, yung tatlo na re-electionist, pwedeng hindi tatlo. Ang alam ko, isa ron ay tumatalo na papunta sa administration. Tapos yung isa ay ambivalent. Binanata ni Baste, di ba? Si Bongo, na hindi nagsasalita to defend them. Kaya makikita mo, may kaunting rift. Si Bato naman, ang sabi, mag-guerrilla warfare na lang sila. Anong ibig sabihin nun? Mag-guerrilla warfare sa midterm. Tapos si Francis Tolentino, mukhang patalo na. So mismo yung kanilang mga loyalists ay hindi na ganun ka-loyal. Tapos yung kanilang political base sa Congress at saka sa local government units ay halos naubos na. So it could be a sign of desperation. Dahil panto classic Duterte. Disruption. Pinag-uusapan sila ngayon out of the box.